Sa kasalukuyang frigate acquisition project ng ating Philippine Navy, maraming mga offer ang nagsilabasan lalo na sa mga shipbuilding company ng South Korea, tulad na lang ng Hanwha Ocean na kung saan ipinakita ang kanilang Ocean 4300 frigate design na kung saan mayroong nasa 32 cells na vertical launching system, kaya mas maraming missiles ang madadala ng warship. May mga offer din mula sa mga European countries tulad na lang ng Intervention and Defense Frigate ng bansang France o mas kilala sa tawag na FDI Frigate na kung saan kasalukuyang kanilang pinaka-advanced at pinaka-latest na warship at kanila itong binebenta para sa Philippine Navy. Ang budget ng ating Navy para sa dalawang bagong warships ay nasa 42 billion pesos at isang FDI frigate lamang umano ang kasya sa kanilang budget, kaya hindi na natuloy pa ang usapan para sa warship na ito. At ang pinakamalakas na contender talaga sa proyektong ito ay ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea na kung saan nag-offer ng kanilang HDF 3500 frigate design na isang upgraded version ng ating mga Miguel Malvar frigates at kanila itong dinisplay sa isang exhibit sa Maynila. Kakaunti lamang ang pinagkaiba ng HDF 3500 at ang pinagkaiba lamang ay mas malaki ito, kaya mas marami itong armas na madadala tulad na lang ng mga anti-air missiles at mas mabigat din ang naturang warship. May mga bali-balita ding lumabas na interesado din at gustong bilhin ng Philippine Navy ang pinakamalaki at pinaka-advanced na frigate ng Hyundai na kung tawagin naman ay ang mga HDF 4300 o mas kilala sa tawag na Chungnam class na isang anti-air warfare frigate. Ang kakaiba talaga dito ay ang napakalakas na radar ng warship na kung saan mayroong 360 degrees na coverage kaya walang takas talaga ang aerial targets dito at kaya din itong magdala ng mas maraming anti-air missiles. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap mula sa South Korea, mapipirmahan na umano ang kontrata ngayong Nobyembre o hindi kaya bago matapos ang taon at ang bibilhin talaga ng Philippine Navy ay ang dalawang karagdagang Miguel Malvar class frigates o ang HDF 3200 ng Hyundai Heavy Industries at hindi natin inaasahan ang desisyon na ito. Marahil ay nagustuhan talaga ng Philippine Navy ang kanilang Miguel Malvar frigates at napagpasyahan na lang na dagdagan ito kesa sa bumili ng bagong klase ng warship at mas mabilis ito may di-deliver sa ating bansa dahil na rin sa hindi na kinakailangan pa ng tinatawag na critical review para sa disenyo ng warship dahil nagawa na ito bago pa makonstruct ang mga Miguel Malvar frigates. Napakaganda ding update nito para sa ating modernization program dahil magkakaroon na tayo ng 4 na Miguel Malvar frigates at ang bibiling mga bago ay full complement o ibig sabihin ay wala ni isang armas o sensor na kulang sa barko dahil na rin nasa 42 billion pesos ang budget para sa mga warships. Malayong malayo ito sa naunang 28 billion pesos na presyo ng ating dalawang Miguel Malvar frigates kaya ibig sabihin ay magiging mas capable ang naturang warship na kung saan lalagyan ng mas maraming missiles at mas advanced na mga radars. Umaasa tayong lalagyan ito ng 24-cell na vertical launching system dahil kakasya ito sa naturang warship at inaasahan rin na ang bibilhing anti-air missiles para dito ay ang mga Mika-NG missiles na kung saan may range ng nasa 40 kilometers na doble ang range sa ilalagay na missiles sa ating BRP Miguel Malvar at BRP Diego Silang. Pagdating naman sa anti-ship missiles nito, inaasahang ganoon pa rin ang ilalagay at ito na nga ang SSM 710K Sea-Star anti-ship missile na kung saan gawa din ng South Korea na may range ng nasa lagpas 180 kilometers at nasubukan na rin ito ng Philippine Navy. Ginamit ito ng BRP Jose Rizal sa 2024 na balikatan exercise na kung saan tinamaan nito ang isang malaking tanker vessel na target at lumubog ito gamit lamang ang isang Sea-Star missile. Pagdating naman sa close-in weapon system, hindi pa natin sigurado sa ngayon kung ang ilalagay ba ay ang Aselsan Gokdinez 35mm series pa rin dahil na rin sa may mga bali-balitang lumabas na kasama ang Turkey sa mga bansang hindi na interesado bumili pa ang Pilipinas
dahil na rin sa kawalan nito ng suporta sa West Philippine Sea laban sa pangaagaw ng teritoryo ng China. Kapag totoo nga ito, malaki ang tsansa ng ilalagay na close-in weapon system ay ang kasalukuyang dinidevelop na armas ng South Korea, at ito ang LIG Nex 1 Series 2 na gumagamit naman ng 30mm Gatling style rotary cannon at sinasabing matatapos ang development nito sa taong 2027. Timing na timing ang nasabing weapon system dahil kapag napirmahan na ang kontrata para sa bagong warships ngayong taon, inaasahang matatapos din ito sa taong 2027 o hindi kaya sa taong 2028 at nakaredy na ang bagong close-in weapon system ng South Korea. Hindi pa proven ang armas na ito dahil under development pa, ngunit ayon sa manufacturer nito, mas accurate ito kumpara sa ibang kasalukuyang close-in weapon system at may rate of fire ito ng nasa 6,000 rounds kada minuto. Sa ngayon, hihintayin na lang natin kung totoo nga ba ang balita na karagdagang Miguel Malvar frigates talaga ang bibilhin at umaasa tayong mapipirmahan na talaga ito ngayong taon.